Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga gilyo namin na taga-subaybay, ipagpatuloy po natin yung mga palatandaan na ang banal na Quran ay hindi salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong hindi ito ikinopya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sinaunang mga aklat. Kaya isa sa napakahalagang dapat natin patunayan kung gaano katotoo ang Islam at yung kamalian ng mga nagbibintang. May mga nagbibintang kasi kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang banal na Quran ay tinuro sa kanya. Tinuro sa kanila ibang tao. Baka saan nangopya siya. Kagulat, ano nangopya? Paano mangopya? Hindi ba rin bumasa, hindi ba rin sumulat? Paano mangopya? Kaya gusto natin patunayan ng si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nakakuha ng katuruan o naturuan ng iba. Maliban kay Jibril alaihissalam. Pero merong ibang tao na nagturo sa kanya dahil lang pinalabas niya na yun ang kanyang mga natutunan. Yun ay imposible. Kaya, ito yung nabanggit sa banal na Quran nang ganito ang pagkasabi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walaqad na'lamu annahum yaqulun. Katunayan sabi ng Allah, alam namin na sinasabi nila annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Si Prophet Muhammad daw ay tinuturo ng isang tao. Lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami. Ang salita ng tao na kung saan pinagbibintangan nila o pinagbibintang nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanya doon nanggaling yung sinasabi ng propeta, yung tao na yun ay a'jami. Ibig sabihin, Ajami, hindi Arab. Wahada lisanun Arabiyyun mubin. Samantalang banal na Quran ay wikang Arabic na malinaw na wikang Arabic. Allahu Akbar. Ibig sabihin, paano mangyari na ang natututunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na hindi namang Arab, halos hindi marunong magsalita ng Arabic, ang natutunan niya ay classical na Arabic. Kaya ano yung sabihin ng sinabi ng Subhanahu wa Ta'ala? Patungkol ito sa mga taga-Makkah, may mga pagano sa Makkah, musyrik sa Makkah, na sinasabi ng banal na Quran, ang kanilang sinasabi ay kasinungalingan, pagbibintang, walang katotohanan. Dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang binibigkas niya sa atin na banal na Quran ay galing sa Allah, hindi galing sa tao. Hindi galing sa katuruan ng tao. Ibig sabihin ng banal na Quran ay hindi tinuro ng isang tao kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang guru na tao na para ano natutunan niya ay susulat niya pagkatapos sabihin niya ito yung revelasyon sa akin. Hindi pwede mangyari yun kasi ang Allah alam niya kung ano magiging takbo ng sitwasyon. Kaya
alam ng Allah na kung paano sasagutin yung mga ganong accusation, ganong mga pagbibintang. Allahu Akbar. Kaya ito na nga, sinasagot na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tao ang hindi naturuan ng sino mang tao si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yun na ay bala na Quran dahil yung kanilang ipinagbibintang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang tao ay Ajami. Sabihin ng Ajami, non-Arab. Hindi siya Arabo. Allahu Akbar. Na kung saan itong hindi Arabo na ito, nakikita nila. Ibig sabihin, hindi ito lingid sa kanilang kaalaman. Hindi lingid sa kaalaman ng mga taga-Makkah kung sino itong tao na ito. Ito ay sinasabi, "Ghulamun li ba'di butuni Quraysh." Ito ay utos-utusan ng isa sa mga tribo ng Quraysh. Na kung saan trabaho ng tao na ito ay nagtitinda, nagbibenta ng mga bagay-bagay sa Safa. Saan yung Safa? Yung malit na bundok sa malapit sa Kaaba. Na kung saan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay madalas na umuupo doon sa harap ng tao at sila'y nag-usap. Subalit itong tao na ito ay Ajami, ibig sabihin hindi Arabo. Hindi marunong magsalita ng Arabic. Maliban lang dun sa nagagamit niyang wikang Arabic sa kanyang pagbibenta. Para kapag siya tinanong, kaya niyang sumagot. Magkano? Ganito? Pwedeng ganito? Yun lang ang mga alam niya. Yung mga kailangan niya sa bentahan. Yung mga words na kailangan niya, mga salita na kailangan niya sa bentahan. Allahu Akbar. Kaya dahil doon sinabi ng Allah bilang tugon o sagot sa kanilang mga pinagbibintang, sabi ng Allah, lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami. Ang wika ng tao na ibinibentang nila kay Prophet Muhammad na kung saan yun ang pinagkukunan niya ng kaalaman ay hindi Arabo, Ajami. Wahada lisanun Arabiyyun mubin. Samantalang ang banal na Quran ay malinaw na salitang Arabic. Kaya paano mangyari, sabihin, ito ang question. Paano mangyari na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Quran na itinuturo niya ay galing doon sa hindi Arabo, na halos hindi marunong magsalita ng Arabic. Samantalang banal na Quran ay matalinghaga, eloquente, ay paano mangyari na ito ay nanggaling sa non-Arab? Paano mangyari ang Arabic na pinaka-classical na Arabic ay manggagaling sa hindi Arabo na hindi nga marunong magsalita ng Arabic? Allahu Akbar. Kaya ang magsasabi nito, magbibintang ng ganito yung pinagbibintang ay ang tao na hindi na ginagamit kailanman ng kanyang isip. Baka sa malayo sa talino ng sino mang matalino, hindi na ginagamit ang kanyang isip. Okay. Ano ang naging kwento sa pangyayaring ito? Allahu Akbar. Isa sa mga talagang kilala na kumbaga sa popular na sumulat ng talambuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar sa kanyang aklat na sira. Ito yung kanyang ikinuwento patungkol sa pangyari. Sabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagani kathiran fima balagani. Sabi ni Ibn Ishaq,
Sabi niya, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayon sa kwento na nakarating sa akin, kathira ma yajlisu indal marwa, ay palagi siyang nakaupo doon sa Marwa. Ang Marwa yung katapat ng Safa, malit na bundok. Madalas siyang nakaupo doon sa Marwa, ila mabiati gulamin nasrani. Doon sa kung saan nagbebenta ng kanay bilibenta ang isang gulam, sabihin isang nasa kabataang edad na lalaki, Nasrani na siya'y Kristiyano, yuqalu lahu Jabr, ang kanyang pangalan ay si Jabr. Jabr an-Nasrani. Siya yung doon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, doon sa tao na yun. Abdun li ba'di bani al-Hadrami, na kung saan itong tao na ito ay alipin na isa sa mga Banul Hadrami. Sabihin, isa sa mga Banul Hadrami sa Makkah. Fakano yaqulun, yung mga taga-Makkah sinasabi nila, wallahi ma yu'allimu Muhammadan kathiran mimma ya'ti bihi illa Jabrun Nasrani. Sabi niya, wallahi ma ya'lamu Muhammadan kathiran mimma ya'ti bihi illa Jabr, o ma yu'allimu Muhammadan kathiran mimma ya'ti bihi illa Jabrun Nasrani. Sabi nila, walang nagtuturo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa mga sinasabi niya. Wala daw sino nagtuturo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa mga sinasabi niya, mimma ya'ti bihi illa Jabr an-Nasrani, maliban kay Jabr na Nasrani, Kristiyano. Gulamun ibnul Hadrami, Gulam ibnul Hadrami, siya ay alipin o inuutos-utusan ni Ibnul Hadrami. Kaya dahil sa pagbibintang na yun, ng mga taga-Makkah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually kasi mga taga-Makkah, mga kapatid, ay lahat ng paraan para siraan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa nila. Lahat. Lahat ng paraan para may tigil na ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagpapalaganap ng Islam ay ginawa nila. Lahat. Pati pananakit. Pinaparusahan nila ang mga taga-sunod ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi na rin naligtas si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagpaparusa. Kaya lahat ay ginagawa nila para lang matigilan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ginagawa na pagpapalaganap ng Islam. Dahil ay hindi nila matanggap na ang Islam ay salungat doon sa kanilang maling paniniwala. Para bagang sino mang tao na sabihin na sinasabi mo mali ang kanilang ginagawa, nasasaktan, tinatamaan ang kanilang ego. Kaya ganoon nangyayari sa mga taga-Makkah, para bagang nasaktan sila na sinasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mali ang kanilang ginagawa. Kaya dahil doon, lahat ng paraan ay ginagawa nila para lang matigil ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang ginagawa. Isa na dito yung pagbibintang na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natututunan niya ang kanyang ginagawa dun sa isang tao na yun na Nasrani daw, sabihin Christian, na utos-utusan ni Ibnul Hadrami. Kaya yun ang dahil doon, tinugunan ng banal na Quran, sinagot sila ng banal na Quran, na yun yung ang pinagbibintang ninyo ay hindi tutugma dahil si Jabr an-Nasrani na gulam ni Ibnul Hadrami ay hindi Arabo. Halos hindi makapagsalita ng Arabic.
Paano mangyari na ang sinasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga malalalim na salita, mga matalinghagang salita, mga makabuluhan na salita, mga makahulugan na salita, ay nanggaling na wikang Arabic na malino na Arabic, ay una-una nanggagaling sa hindi Arabo at nanggagaling sa ordinaryong tao. Kayo na imposibleng mangyari. Kayo nang sinasagot ng banal na Quran. Diyan lang muna kayo mga kapatid, pagpatuloy po natin. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Mga kapatid, isa pa rin sa mga pagbibintang na ginagawa ng mga walang magawa sa buhay, ng mga kumakalaban sa Islam sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maaaring hanggang ngayon meron pa rin gano'n na iniisip. Hindi ito imposible. Sabi nila, ito daw ay ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naman to salita ng Diyos. Ito ay tula. Ito ay tula. Ngayon, ang Quran ba talaga ay tula? Yun ang tanong. Ang Quran ba talaga ay tula? Ay hindi namang manunula si Prophet Muhammad? Hindi naman siya marunong ng tula? Okay. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailanman hindi siya naging manunula, hindi magaling gumawa ng tula. Allahu Akbar. At hindi rin siya, kumbaga sa hindi rin inaasahan kasi magaling sa tula. Okay. At ito'y sinagot ng banal na Quran yung mga pagbibintang na ito. Sinabi ng Allah sa Suratul Haqqah, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Sumusumpa ako, sabi ng Allah, sa mga bagay na inyong nakikita at sa mga bagay na hindi niyo nakikita. Innahu laqawlu rasulin karim. Ito ay salita na binigkas, ibig sabihin, hindi tula. Ito'y salita na binigkas nung kagalang-galang na sugo. Ibig sabihin, ito yung salita ng Allah na ang nagbigkas ng salita ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kagalang-galang na sugo. Sino yung kagalang-galang na sugo? Si Jibril, yung may dala ng revelasyon.
si Jibril alayhisalam. Wa ma huwa biqawli sya'ir. Hindi ito salita ng mga manunula, magaling sa tula. Qalilan ma tu'minun, na kung saan yung salita ng tula ay bibihira sa inyong naniniwala nito. Bibihira naniniwala. Siyempre kasi yung tula, pinapagandang salita para maganda kahit hindi totoo. Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. At hindi rin ito salita ng mga kahin, sabihin yung kahin, yung mga, ano bang tawag doon? Salamangkero, yung mga albularyo, ang kahin kasi, yung mga kahin kasi mga kapatid, yung mga ugali kasi ng mga Arab na, kahit nung mga, hindi pa mga Arab, meron silang mga manghuhula. Mga manghuhula na mga manggagamot, na meron silang mga orasyon na binibigkas. Halimbawa, katulad ngayon, yung mga albularyo, mga manghuhula, ang binibigkas sila ay Latin na hindi mo maintindihan. Kayo na tinatawag na kahin. Yung mga manghuhula na mga manggagamot na mga albularyo. Kaya sabi ng Allah, hindi rin salita ng kahin ang Quran. Qalilan ma tadhakkarun, na hindi niyo matatanas, hindi niyo kayang isaulo kasi mga mga Latin o anumang lingwahe. Samantalang sabi na itong salita na binigkas ng kagalang-galang na sugo ay tanzilum min Rabbil Alamin. Ito'y ibinaba bilang kapahayagan na mula sa Rabbul Alamin, sa Panginoon na nagmay-ari ng sanglibutan. Panginoon ng sanglibutan. Panginoon na nagmamay-ari ng sanglibutan. Allahu Akbar. Kaya hindi tutula, hindi ring salita ng mga manghuhula, at samantalang ito ay ipinahayag na mula sa Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Pinatibay pa lang alang kaling salita, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Sumusumpa ko sa mga bagay na inyong nakikita at saka yung mga bagay na hindi niyo nakikita. Matinding pagpapatibay ng salita. Sabi na, sumpaman, sabi ng Allah, sa mga hindi nakita sa mga nakikita nyo. Innahu laqawlu rasulin karim. Ang nagbigkas nito bilang salita ay yung kagalang-galang na sugo na si Jibril alayhisalam. Wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun. Hindi ito salita ng manunula na hindi kayo basta-bastang maniwala. At hindi rin salita ng mga manghuhula, mga albularyo, na hindi niyo matatandaan dahil ibang lingwahe o ibang salita. Tanzilum min Rabbil Alamin, subalit ito ay salita na ipinahayag ng Rabbul Alamin, ng Allah na Rabbul Alamin. Okay, yun yung unang aya. Nasagot dun sa mga nagsasabi na si Prophet Muhammad ay manunula at ang kanilang mga sinasabi ay tula. Pangalawang sagot, sinabi ng Allah sa surat Yasin, wa ma 'allamnahu asy-syi'r. Wa ma 'allamnahu asy-syi'r. Hindi namin siyang tinuruan ng tula. Wa ma yanbaghi lah, at di siya karapat-dapat na sa tula. Hindi karapat-dapat si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tula. Hindi maaari mangyari. In huwa illa dhikru wa Qur'anun mubin. Samantalang ito ay dhikr, paalaala, at malinaw na Quran. Malinaw na Quran na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi siya tula. Isa pa rin dapat na malinawan natin mga kapatid, ang salitang Arabic o salita ng mga Arab ay dalawang klase lang.
Syiar at saka nathar. Syiar yung tula na ikinakanta. Pangalawa yung nathar. Ang nathar yung mga makatang salita. Isipin, anong tawag doon? Bukod sa makatang salita, ay matalinghaga. Mga matalinghagang salita. At walang pangatlong klase na salita ang mga Arabs. Kung hindi ba tula, ay nathar, sabihin mga makata o matalinghagang salita. Allah Akbar. Sabi naman ng iba, meron pang pangatlo, yung tinatawag na sadya. Sadya yung pari-pariho ang dulo. Ay yung pari-pariho ang dulo ay kasama ito sa nathar. At hindi ito pangatlo. Hanggat sa, ay sabihin, yung mga Arabo na mga eloquente ang kanilang salita at mga matalinghaga ang kanilang salita, ay isa lang sa dalawa. Kung hindi tula, ay nathar. Ibig sabihin yung salita na magandang pakinggan, na makabuluhan, na kumbaga sa matalinghaga. Yun ang meron sila. Na meron din sa ibang lingwahe kahit papano. Hanggang sa dumating ang banal na Quran. At ito'y pinahayag ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At namangha ang mga Arabs. Sila ay hindi makapaniwala na kumbaga sa na touch ang kanilang talino. Na ang galing naman nito. Hindi naman siya tula. Hindi naman yung katulad ng salita natin ng mga matalinghaga. Iba talaga. Allahu Akbar. Kaya sila ay nagulat, namangha, at nagustuhan nila yung way ng pag-construct ng salita ng banal na Quran. Nagustuhan nila kasi hindi nila nakasanayan eh. At sila ay magaling sa mga matatalinghangang salita. Kaya mas lalo silang nagkaroon ng ibig sabihin na hindi sila, kumbaga nagkaroon ng nagulat, na natulala. Hindi nila alam kung paano nila ito, ibig sabihin paano nila ito tatapatan, kasi hindi naman ito tula na katulad ng kanilang kinukonstruct na tula. Hindi din naman nathar na katulad ng mga magagandang salita nila. Kaya sabi nila, maaaring ito ay tula. O ibig sabihin nun, kahit alam nila hindi ito tula, pero sabi nila tula, pero ibang klase ng tula. Pero isang uri ng pagmamataas lang yun, isang uri ng pagpapasinungaling sa katotohanan. Allahu Akbar. Dahil ang sino mang sa kanila, yung mga Arabs na nagsasabi na ito'y tula, ang kanyang sinasabi ay pawang paglalabas lang ng mga kanya salita, pero hindi yung mismo nagsasabi, hindi na pinapaniwalaan ng kanyang sinasabi. Allah Akbar. Hindi na pinapaniwalaan. Dahil mahirap paniwalaan ang mga kasinungalingan na pagbibintang. Dahil nasabi nilang tula, kasi yun lang alam nila tula eh. Kaya kung sakaling ito ay tula, ay paano nila o bakit hindi sila nakagawa ng katulad nito? Bakit hindi nila kayang gayahin? Kung ito ay tula, di gayahin nila. Ha? Kung ito ay tula, gayahin nila. Pero hindi nangyari.
Di nangyari na nagaya nila yung sinasabi nilang tula. At marami sa kanila na umamin na ito ay hindi tula. Allahu Akbar. Kasama na dito si Utbah ibn Rabi'ah na inamin na hindi ito tula. Ito'y salita na hindi nila alam. Kung baka hindi nila ma-describe kung ano itong klaseng salita na ito. Actually, mahaba yung kwento kay Utbah ibn Rabi'ah. Si Utbah ibn Rabi'ah, isa sa mga pinuno ng Quraysh. Nasabi niya, kumbaga sinubukan niya. Kasi siya rin mismo, hindi siya makapaniwala na ito'y tula, kaya sinubukan niya na baka sakali siya'y magtagumpay. Pero hindi naman eh. Hindi naman siya nagtagumpay doon sa kanyang pagbibintang. At gumawa siya ng hakbang para mapalapit kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para mas lalo niyang maintindihan itong o para mas lalo niyang makita kung ano ba ang katotohanan hinggil dito. Allahu Akbar. Ito'y si Utbah ibn Rabi'ah na isa sa mga kilala min sadati Quraysh. Isa sa mga kilala sa mga pinuno ng Quraysh. Allahu Akbar. Na ibig sabihin, wala siyang magawa kundi umamin. Aminin ang katotohanan na itong salita na ito hindi nila kayang tatapatan dahil hindi ito yung Arabic, hindi ito yung salita na kanilang nakagawian. Kahit gaano sila kagaling, kahit gaano sila ka-eloquente, kung gaano sila kagaling sa wikang Arabic, pero hindi nila kayang tapatan ang salita ng banal na Quran. Kaya sa susunod na pagkikita natin, o pagpaliwanag natin, ikukwento natin ang kwento ni Utbah ibn Rabi'ah sa pagitan nila ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lang po tayo mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.